R Silent Channel. Kabanata 661 hanggang 670. Ilang pounds at ilang tail? 0661. Naisip ni Yefan na dapat gumastos si Sally Ye ng malaking pera para mapanatili ang operasyon ng Purgatory Island, ampunan ng mga ulila sa digmaan, at tanggapin at sanayin ang mga Nether Guards. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay dinadala sa isla, at ang pagpapanatili ng isang isla na parang battle fortress ay mahal. Pero hindi ko akalain na hindi bababa ang perang inabot ko sa kanya kundi tataas. Bagamat alam niyang napakahusay ni Sally Ye sa pamamahala ng pera at palagi niyang ginagawa ang mga bagay sa maayos na paraan, hindi niya inaasahan na kikita siya ng ganoon kalaki. Sa katunayan, hindi kailanman naging malinaw ni Yefan kung gaano karaming pera ang mayroon siya, dahil marami sa kanyang mga ari-arian ay hindi mabibili ng salapi, tulad ng iba't ibang mga antik, iba't ibang bihirang hiyas, at mahalagang mga dokumento, na lahat ay ibinigay sa kanya ng ilang mayayamang tao. Siyempre, hindi na kailangang pag-usapan ng tungkol sa pera. Mga bono ng iba't ibang bansa at gintong alahas na nakaimbak sa iba't ibang bangko. Kung tutuusin, kumikita lang siya at nagnanakawan, at marami na siyang naipon na hindi niya nalalaman. To put it bluntly, sino sa mga malalakas na tao sa underground world ang hindi mayaman? Nakipaglaban si Yefan sa isang banal na digmaan at pumatay ng hindi kilalang bilang ng malalakas na tao. Maraming tao ang nakaluhod pa rin at namamalimos, ipinagpapalit ang mga ari-arian para sa kanilang buhay. Hindi man ganap na makolekta ang mga asset ng mga powerhouse na ito, maaari pa rin silang tumanggap ng 70% hanggang 80% ng mga asset. May isip kung gaano kayaman si Yefan. Ngunit hindi interesado si Yefan na magnegosyo, at hindi rin siya interesado sa pamamahala sa pananalapi. Ibinigay niya ang lahat ng pera kay Sally Ye, at karaniwang binalak na gastusin ang lahat para sa kanya. Naisip ko noong una na makabubuti para kay Sally Ye na panatilihing hindi nagbabago ang kanyang ari-arian, ngunit sa hindi inaasahan, ito ay naging triple. Sally Ye, paano mo nagawa? Hindi mapigilan ni Yefan na matuwa. Wala akong ginawa, sa totoo lang, sa kapital na mayroon ka, kahit anong gawin mo, kahit ano ang gagawin mo, kahit na bumili at magbenta ka ng real estate sa buong mundo, maaari kang kumita ng malaki. At kalahati ng pinakamayayamang tao sa mundo ay masaya na makitungo sa amin, at mayroon kang maaasahang mga mapagkukunan ng impormasyon. Kailangan ko lang ilagay ang pera, at natural na kikita ako. Sa palagay ni Sally Ye ito ay napakasimple. Kung gayon magkano ang pera ko ngayon? Tanong ni Yefan. Walang alinlangang sinabi ni Sally, hindi ko rin alam, pero bumili kami ng isang international accounting firm at hiniling sa kanila na magkalkula ng kalahating buwan, at dapat ay marunong silang magkalkula ng resulta. Gayunpaman, ang ilan sa iyong mga antigo ay hindi maaaring gamitin para sa pera. Sinukat, kaya maaari lamang itong maging mga tinatayang numero. Malaki ang ulo ni Yefan nang marinig niya ito. Ibig sabihin ba nito ay napakaraming pera niya na hindi na niya mabilang? Hindi ko alam kung hindi ako magtatanong, nagugulat ako kapag nagtatanong ako. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, dapat pumunta si Forbes para interviewin ako, maaari akong nasa listahan ng mayaman. Sinabi ni Sally Ye nang may pang-aalipusta, Wang, ang ganoong uri ng mayayamang listahan na makikita ng mga makamundong tao ay walang kabuluhan, si Mammon at Azazel ay maaaring umakyat sa pinakamataas na iilan. Maaari mong ganap na makipagkumpetensya sa mga tunay na mayayaman sa mundo sa ilalim ng lupa. Kami ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa, tulad ng Rothschilds at ang pamilyang Rebson, na kapareho mo. Nakaramdam si Yefan ng panginginig sa kanyang ulo, kalimutan mo na ito, mananatili akong mahinahon. Well, dahil may pera pa ako, maaari kang bumili ng para sa akin. Ano ang gusto mong bilhin? Tanong ni Sally. Ibinigay ni Yefan ang address ng nightclub na ito at sinabing, itong Huahay Ginza, sa loob ng isang oras, matutulungan mo akong bilhin ito. Matapos suriin ito ni Sally, nag-alinlangan siya, Wang, ito ay posibleng bumili sa isang tindahan, ngunit ito ay isang kadena, mayroong higit sa 100 sa estado ng Zia, mas mahirap bumili, at natatakot ako na mahirap itong makumplito sa maikling panahon. Kung gayon, mayroon bang anumang paraan upang mabili ito ng mabilis? Tanong ni Yefan. Sandali lang, pumunta si Sally Ye para tingnan at sumagot, ang buong brand ng Ginza Nightclub na ito sa Huahay ay pag-aari ng Tianzong Investment Co. Limited. Mayroong higit sa 100 tatak sa ilalim ng kumpanyang iyon, na lahat ay nasa industriya ng entertainment. Sa tingin ko ang pinakamabilis na paraan ay ang bumili ng mga shares sa kumpanyang ito at maging isang malaking boss. Ayos lang yan. Napakamot si Yefan sa kanyang ulo, magkano? Napangiti si Sally Ye, mga $3.6 billion, ang halagang ito, kahit na itapon mo ito ng walang kabuluhan, ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa iyong mga asset. Bukod dito, saglit kung tiningnan na ang kumpanyang ito ay gumagana ng maayos, ang isang premium acquisition ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon pa, ngunit maaari mo pa ring bawiin ito sa loob ng 5 taon.
Si Yefan ay hindi nag-abala sa pagkalkula, gayunpaman, ang pera ay isang numero lamang para sa kanya, kung gayon maaari mo itong bilhin sa lalong madaling panahon, at ibibigay ko ito sa iyo. Magpapadala ako ng isang mensahe. Oo, gagawin ko kaagad, masayang sabi ni Sally. Wang, sa wakas handa ka ng hawakan ang iyong mga ari-arian, napakasaya ko. Mapait na ngumiti si Yefan, huwag mong isipin na masyadong katangahan ang mga iniisip ko noon. Hindi, anuman ang piliin ni Wang, naiintindihan ko, sabi ni Sally. Naantig si Yefan saglit, ibinaba ang telepono, itinapon ang upos ng sigarilyo na natapos na niyang manigarilyo, at lumabas ng banyo. Sa sandaling ito, hinihintay ni Wang Yuteng ang isang high-level na birthday cake na in-order niya, at isang grupo ng mga tao ang naghahanda na kumanta ng birthday song. Lumapit din si Yefan, pumalakpak sa kanila, at kumanta ng ilang salita. Pagkatapos hipan ni Wang Yuteng ang mga kandila at mag-wish, sumigaw siya, salamat sa lahat ng pumunta sa birthday party ko. Kumain at uminom tayo bilang. Sa dami ng gusto mo. Lahat ng naruroon ay nagsaya, kumain ng mga cake at uminom ng dayuhang alak, at muling naging mainit ang kapaligiran. Tahimik na hinayla ni Du Yun'er ang kamay ni Yefan at tiningnan siya ng magagandang mata. Anong meron? Yun'er. Tanong ni Yefan. Lumapit si Du Yun'er sa tenga ni Yefan at bamulong, Brother Yefan, na kanina pa ako kinakausap ni Zhang Jianyao, kaya nagkunwari akong masyadong maingay at hindi ako narinig. Mabait ba ako? Napangiti si Yefan at pinisil ang mukha ng babae na pangiti ng mapait sa kanyang puso, talagang naramdaman ni Du Yun'er na nasaktan niya ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, at inaliw siya at pinasaya siya. Masasabi ko, masyadong maalaga ang babaeng ito. Sa kahon, lahat ay kumanta at uminom, at bago nila ito namalayan, halos 2 oras ang lumipas. Sina Yefan at Du Yun'er ay kumanta din ng isang duet ng kanta ng magkasama, nalaman ni Du Yun'er na si Yefan ay napakahusay kumanta, at mas masaya, nakasandal kay Yefan na may matamis na mukha. Nakita ni Zhang Jianyao ang magiliw na hitsura ni Du Yun'er at Yefan, ang kanyang mga mata ay halatang hindi masyadong maganda, kumuha siya ng isang baso ng Louis XIII at iniabot ito kay Yefan. Xiao Ye, ngayon lang, inom tayo. Ngumiti si Yefan at sinabing, hindi, ayoko talagang uminom, at huli na, malapit nang umalis. Sa pagiging isang tao, minsan huwag kang masyadong ignorante sa papuri. Pinapayuhan kitang malaman kung karapat-dapat ka sa kung ano ang mayroon ka. Si Zhang Jianyao ay halatang lasing, at nagsimulang magsalita. Hindi masyadong magalang. Hinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, hindi sineseryoso ang mga sinabi ni Zhang Jianyao, at sinabing may kalahating ngiti, sigurado akong alam ko kung ano ang karapat-dapat sa akin. Napansin ni Wang Yuteng, na nasa gilid, na may mali, at tinulak si Zhang Jianyao, Kuya, huwag mong takutin si Xiao Ye, ito ang unang pagkakataon na may pumunta sa ganitong uri ng lugar, at hindi may iwasang kabahan. Kabanata 0662 Mukha 0662. Kinakabahan. Ngumisi si Zhang Jianyao, mas mabuting kabahan, natatakot akong malito, hindi alam kung ano ang sitwasyon, at bulag na iniisip kung gaano ako kalakas. Si Du Yun'er ay hindi komportable, at hinayla ang kamay ni Yefan, Brother Yefan, bakit hindi tayo pumunta? Ngumiti si Yefan at nagtanong, nagmamadali ba, nandito na lahat, hindi nararapat na mauna tayo. Oo, Mr. Do, nagbibiro ang kapatid ko, huwag mong seryosohin. Si Wang Yuteng ay abala rin sa pagsisikap na pakinisin ang mga bagay-bagay, ayaw niyang gawing mahirap ang relasyon. Ngunit mas nagalit si Zhang Jianyao nang makita niyang hindi siya sineseryoso ni Yefan. Yuteng, huwag kang makialam, bagamat birthday star ka ngayon, binayaran ko ang daan-daang libong gastos. Ako ang host, at itong maliit na dahon ay tumatangging uminom kahit isang baso ng alak, huwag mo lang akong bigyan ng mukha ni Zhang Jianyao. Hindi sa hinahamak ko ang mahihirap, kundi hinahamak ko ang mahihirap at nagpapanggap na agresibo. Nakainom ka na ba ng ganitong klase ng masarap na alak? Pinainom kita, pakiinom, ayaw mong inumin, gusto mong mag-toast kumain at uminom ng alak. Hinampas ni Zhang Jianyao ang mesa at malakas na nagtanong. Kuya, ikaw. Nagmamadali si Wang Yuteng. Naramdaman din ng mga katabi niyang guro na hindi alam ni Yefan ang mabuti o masama. Pagdating dito, uminom ka na lang at magpanggap na mayabang. Parang nakita ko na dati, di ba maliit na security guard lang? Little Ye, uminom ka. Maganda ang pakikitungo ni Boss Zhang sa iyo at niyaya kang uminom. Hindi ito inumin, ito ay masyadong walang galang. Nagpapanggap na boring sa harap mo. Hindi natuwa si Du Yun'er nang marinig niya ito, at sumimangot, bakit mo siya pinipilit? Wala akong karapatang uminom, Yefan. Nako, Ginoong Do, hindi mo maintindihan, ano ito? Kalayaan, hindi mahalaga kung anong uri ng mga karapatan, napakasarap na alak, 10,000 dolyar sa alak, sino ang hindi mahilig uminom nito? Napakabukas palad ni Boss Zhang, at magiliw niyang inanyayahan siyang uminom, ngunit tumanggi siyang inumin ito. Ito ay medyo sobra.
Isang bagay ang pagkakaroon ng malakas na pagpapahalaga sa sarili, ngunit kailangan ding kilalanin ang katotohanan. Tama. Boss Zhang. Isang gerong nakangiti ng nakakabigay puri. Si Zhang Zhengyao ay may malungkot na mukha at tumango, ang gerong ito ay makatwiran, at wala akong kailangang gawin dahil lang sa may pera ako. Kaya lang hindi ko naiintindihan ang mga pangunahing damdamin at pagiging sophisticado ng tao na hindi masyadong maganda. Sabi ni Du Yuner. Sa tingin ko ito ay hindi makatwiran at pang-aapi. Hindi mo ako lubos na kilala, kapatid na Ye Fan. Hindi sa hindi niya kayang bilhin ang ganitong uri ng alak. Alam ni Du Yuner na hindi pangkaraniwan ang background ni Ye Fan. Walang pakialam si Ye Fan sa kanila, ngunit tumindi ang grupong ito ng mga tao, na labis na ikinagalit ng babae. Oh! Tumawa ng 2 beses si Zhang Zhengyao, mabuti naman, dahil mayaman ang boyfriend mo, wala akong pinagsasabihan ng kung ano-ano. Magbabayad ka para sa sarili mong pera ngayong gabi. Ang pinakamababang pagkonsumo ng kahon na ito ay 10,000 yuan bawat tao, at ikaw mismo ang magbabayad ng 20,000 yuan para dito, kaya hindi ito ibinibilang sa pag-imbita ko sa iyo, maaari kang sumunod sa iyo kung hindi ka umiinom. Pinsan. Huwag kang ganyan, birthday ko ngayon. Nag-aalalang sinabi ni Wang Yutang, huwag maging kasing pamilyar kay Xiao Ye. Si Yuteng, ang nobyo ni Miss Do, ngunit ang isang mahirap na tao ay may maraming ambisyon, ay ginagawa akong walang mukha ni Zhang Zhengyao. Dahil ang mga tao ay napaka-ambisyon at tumatangging tanggapin ang aking mabubuting hangarin, kung gayon hindi masyadong malaki ang magbayad para sa nightclub ng mag-isa. Ngumisi si Zhang Zhengyao. Nakinig si Du Yuner sa kanyang galit at sinabing, okay. Pagkatapos ay babayaran namin ito. Kahit hindi ako mayaman, makakakuha pa rin ako ng 20,000. Na sinabi, maglilipat na sana ng pera si Du Yuner gamit ang kanyang mobile phone, Mr. Wang, ipapadala ko ang pera sa iyo. Nandito kami para ipagdiwang ang iyong kaarawan ngayong gabi, hindi para sa mura. Lalong ngumisi si Zhang Zhengyao, Miss Do, hindi mo ba naiisip na nakakalungkot na kasama mo siya at gusto mo siyang bayaran para maglaro ng mga nightclub? Napakabait mong babae, bakit ka makakahanap ng lalaking hanggal na hindi marunong magpuri, mahirap at modemo, at hindi humarap sa realidad? Manahimik ka. Bawal kang magsalita ng ganyan tungkol sa akin, Kuya Ye Fan. Ako. Magagalit na sana si Du Yuner, ngunit naputol ito ng paghila ni Ye Fan. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, at niyakap ang balikat ni Du Yuner, babae, bakit galit na galit ka, wala akong sinabi, bakit nagmamadali kang magbayad? Mukhang naagrabyado si Du Yuner, hindi na ako marunong makinig. Napabuntong hininga si Ye Fan, umiling at sinabing, hindi mo kailangang ibigay ang perang ito. Bakit? Napakurap si Du Yuner, nagtataka. Malamig na sumingot si Zhang Zhengyao at ngumiti ng may pagmamalaki, bakit, naisip ko. Hindi madaling bayaran ang sangla sa bahay buwan-buwan. Sa harap ni Ye Fan. Halika, Xiaoyi, kung inumin mo ang buong bote ng alak, ituturing ko ito na parang walang nangyari, at hindi mo kailangang magbayad para sa pera, paano iyon? Si Zhang Zhengyao ay may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha. Si Wang Yuteng, na nasa tabi niya, ay medyo napahiya, kuya, huwag kang ganyan. Lasing yata si Xiaoyi pagkatapos nitong bote, at baka hindi siya masyadong magaling uminom. Ano ba, katuwaan lang ang pag-inom ng isang bote ng alak, kaunti lang ang alak niya. Kung hindi ako umiinom, pag nagbukas ako ng bote, aabutin ng hindi bababa sa 20,000 yuan, at painumin ko siya ng walang bayad, hindi ba sapat na? Tanong ni Zhang Zhengyao habang nakabuka ang mga kamay. Sumang-ayon ang ilang guro sa tabi niya, at lahat sila ay may mentalidad na manood ng magandang palabas. Little Ye, inumin mo. May 12 ng alak na ito. Marami si Boss Zhang. Kung hindi mo ito iinuman, magiging napakawalang galang mo kay Boss Zhang. Hindi na natin ito matiis. Si Ye Fan ay nagwalas ang mga tao ay umikot at bahagyang ngumiti, mukhang hindi ninyo naintindihan ang ibig kong sabihin. Sinabi ko lang na hindi ako magbibigay ng pera, hindi sa gusto kong uminom, ngunit dahil ngayong gabi, ang mga inumin dito ay walang halaga. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga tao, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Ye Fan. Sumimangot si Zhang Zhengyao at sinabing, may mali ba sa utak mo? Babayaran ko lahat ng kinakain, inumin, at nilalaro mo. Siyempre hindi mo kailangang gumastos ng pera. Gusto mong kumain at uminom ng libre, pero huwag mo akong bigyan ng mukha. May kumatok sa pinto ng box. Mr. Zhang. Pumasok ang isang mahusay na lalaki na nakasuot na may makintab na buhok, natural na kumuha ng sigarilyo sa kanyang kamay, at binati si Zhang Zhengyao. Bumangon din si Zhang Zhengyao nang makita ang taong paparating, at tumawa ng buong pagmamalaki, Manager Li, abala ka ngayong gabi, bakit ka pumunta dito? Ang lalaking may apelyidong Li ay ang general manager nitong Ginza Nightclub. Nako, matagal na akong pumunta dito. May nangyayari sa punong tanggapan ngayon lang. May maliit na pagpupulong. Hindi, sumugod ka ba para makita si Mr. Zhang pagkatapos mo? Mainit na ngumiti si Manager Li sa lahat.
Nang sumulyap siya kay Ye Fan, si Manager Lee ay natigilan saglit, na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nang makita ng lahat na kilala talaga ni Zhang Zhenyao ang may-ari ng tindahang ito, at pumunta sila para mag-alok ng sigarilyo, agad silang humanga at nainggit kay Zhang Zhenyao. Si Zhang Zhenyao ay puno rin ng simoy ng tagsibol, at siya ay pagod na tingnan ito mula sa gilid ng kanyang mga mata, puno ng pagmamataas. Kabanata 0663 Mga kamakailang interes. 0663. Manager Lee, kaarawan ng pinsan ko ngayon. Talaga lahat ng mga guro sa paaralan. Bibigyan ko sila ng isang membership card para pumunta sila dito upang maglaro sa hinaharap. Hindi dapat maging problema, tama. Sabi ni Zhang Zhenyao. Nakangiting tumanggaw si Manager Lee, lahat pala silang mga guro. Hanga ako sa mga guro. Membership card, kung may sasabihin ka, syempre walang problema. Tuwang-tuwa ang lahat ng naruroon, maaaring makatipid ito ng maraming pera. Kumuha ng tabako si Zhang Zhenyao at muling tinanong si Ye Fan, Xiaoye, gusto mo ba ng membership card? Hindi ako manok, kung gusto mo, gagawa ako ng isa para sa iyo. Ngumiti si Ye Fan at umiling, hindi ko kailangan. Ngini siya ni Zhang Zhenyao, ang tigas mo talaga, ayaw mo rin yata, actually. Walang kwenta kung gusto mo, at ang sweldo mo, hindi mo kayang pumunta dito. Si Manager Lee sa tabi niya ngunit nabigla siya at maingat na nagtanong, President Zhang. Itong Ginoo, kaibigan mo ba? Siya. Hindi, paano ako magkakaroon ng kaibigang tulad niya? Ngumisi si Zhang Zhenyao. Saglit na nag-alinlangan si Manager Lee, ngunit nagpatuloy at tinanong si Ye Fan, Sir, maglakas loob na tanungin ang iyong karangalan na titulo. Sabi ni Ye Fan na may kalahating nakangiting ngiti, dapat nakita mo ang litrato ko, bakit, hindi ba ito kamukha ng larawan? Biglang ibinuka ni Manager Lee ang kanyang bibig na may hitsura ng gulat at excitement, Ye. Mr. Ye. Ikaw talaga. Pabaya talaga ako. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ng mga tao sa eksena ay natigilan, at ang ekspresyon ni Zhang Zhenyao ay natigil saglit, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Bakit nakilala ni Manager Lee si Ye Fan, parang isang pangit na manugang na nakikita ang kanyang mga biyenan, kinakabahan hanggang sa mamatay. Si Manager Lee ay matitigas din sa pakikipaglaban, kaya mabilis niyang inayos ang kanyang kalooban at nagpakita ng isang magalang na ngiti, Mr. Ye, pasensya na, nasa sabik ako, ngayon lang ako nawala. Kinumpirma ko na medyo pamilyar ka ngayon. Hindi ko inaasahan na nasa Huawei ka at nasa aming tindahan pa rin. Isang karangalan talaga. Ngayon lang, nalaman ni Manager Lee at ng mga manager ng lahat ng branch nila na ang big boss ng head office ay nagpalit ng kamay, at ang bagong big boss ay isang hindi pamilyar na mukha na nagngangalang Ye Fan. Kumita ng malaking pera ang bagong boss sa hindi mapaglabanan na presyo. Sa $1 bilyong, binili niya ang isang malaking bilang ng mga bahagi sa pangkat ng punong tanggapan, at ang kanyang mga mapagkukunan sa pananalapi ay kamanghamanghang. Bagamat para sa kanila, mataas ang ranggo ng big boss, hindi mahalaga kung sino ito, ngunit biglang sumulpot ang big boss sa tindahan na namamahala sa kanya, ngunit kahit na ibang usapan. Isa itong pagkakataon at hamon. Kung pinaglilingkuran mo ng mabuti ang malaking boss, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na umakyat. Kung hindi ka magse-serve ng maayos, baka matapos na. Sa makatuwid, ang isip ni Manager Lee ay mabilis na umikot sa sandaling ito. Bumangon ako at sinuri ang sitwasyon sa pinangyarihan, para makapagdesisyon ako mamaya. Manager Lee, anong nangyayari? Kilala mo ba si Ye Fan? Kakaibang tanong ni Zhang Zhenyao. Si Manager Lee ay nakatayo sa tabi ni Ye Fan nang napakakumbaba sa sandaling ito, at hindi siya nang ahas na ituwid ang kanyang baywang. Ngumiti siya at sinabing, hindi ako qualified na makilala si Mr. Ye. Boss. Ano? Nagtaka si Zhang Zhenyao, siya ba ang may-ari ng iyong Ginza nightclub? Hindi ba Zhang ang pangalan ng big boss mo? Hindi, mataimtim na ipinakilala ni Manager Lee, Mr. Si Zhang ay boss lamang ng aming brand ng Ginza nightclub, ngunit si Mr. Ye ang aming head office ng grupo, ang pangunahing shareholder ng Tianzong Investment, at syempre ang pinakamalaking boss. Sa isang iglap, bilang karagdagan sa musika, kahit na ang tunog ng paghinga ay nawala sa kahon, ang lahat ay tila nakalimutan ang kanilang hininga, at tumingin kay Ye Fan sa isang nakatulala na paraan. Bahagyang ngumiti si Ye Fan at tumingin sa lahat ng may kasiyahan. Ang pakiramdam ng kaibahan at ang dramatikong pagbabago sa pagpapahayag. Sa katunayan, kahit si Du Yuner ay hindi nakaimik, hindi mo-ari ng kanyang ulo, bakit biglang naging boss si Ye Fan ng isang kumpanya? Tianzong Group, basta, yan ba ang higanti sa entertainment industry na may market value na 10 bilyon? Nag-aalangan na tanong ng isang guro. Mukhang ganoon, hindi ba ang Huawei Ginza ay isang tatak ng kumpanyang iyon? Ang malaking boss ng Tianzong. Gaano kayaman iyon? Maraming guro ang natigilan, at ang kanilang mga mata ay puno ng mga mata ni Ye Fan. Hindi ka panipaniwala. Ang kamay ni Zhang Zhenyao na may hawak ng tabako ay nanginginig, ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kabisera ni Zhang Zhenyao ay hindi maihahambing sa anumang subsidiary ng Tianzong. Hindi ito ang kaunting pagkakaiba. Nilunok niya ang kanyang laway at sinabing, Manager Lee.
Ikaw, nagkakamali ka ba? Isa siyang security guard ng Jinxu Group. Ano? Security guard? Sabi ng mukha ni Ye Fan, hindi, Mr. Tamasiye, paano ito magiging security guard? Casual na paliwanag ni Ye Fan, ang pinakahuling libangan ko ay maging security guard. Electrician o ano, ha? Idol din ba kapag idol ako, maghanap ng gagawin? Maglalaway na sana ng dugo ang lahat ng marinig nila, ano ba ta? Mahilig bang maglaro ng ganito ang mayayaman at mayayaman? Natigilan si Manager Lee, na may ekspresyon ng paghanga sa kanyang mukha, lumalabas na ang kaharian ni Mr. Ye ay talagang hindi isang bagay na mauunawaan ng mga taong katulad natin. Bumalik ka sa simula, humanga, humanga. Sa wakas ay naunawaan na ng mga guro kung bakit sinabi ni Ye Fan na siya hindi na kailangan ng membership card, bakit mo nasabi na walang pera para sa mga inumin ngayong gabi. Ang malaking boss mismo ay nagmula sa kanyang sariling nightclub para maglaro, hindi na kailangang gumastos ng walang kapariricon. Pati hair membership card. Manager Lee, kaarawan ngayon ng kasamahan ng girlfriend ko, at pwedeng i-waive ang konsumo dito. Kung iginiit nitong si G. Zhang Zhengyao na magbayad, hahayaan mo siyang magbayad. Malakas ang pagpapahalaga niya sa sarili, kaya natatakot akong hamakin siya ng iba dahil sa pagiging mahirap, at ayaw kong masaktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, sabi ni Ye Fan, tinapik si Manager Lee sa balikat. Si Zhang Zhengyao ay may nag-aalab na ekspresyon sa kanyang mukha, nagnanais na mapunta siya sa ilalim ng mesa, iniisip ang sinabi niya kanina, gusto pa niyang mamatay. Mabuting tao rin si Manager Lee, may napagtanto siya at ngumiti, huwag kang mag-alala, Mr. Ye, palagi naming iginagalang ang pagpili ng mga kilalang bisita. Mabuti naman, ngumiti si Ye Fan, dinampot ang bote ng dayuhang alak sa kanyang harapan at ibinalik iyon kay Zhang Zhengyao. Fair na, Mr. Zhang, alam kong mahilig kang uminom, ngayon lang lagi mo akong pinag-iistahan, hindi ako nagsisisi. Sa pagkakataong ito, pararangalan kita ng isang bote, ang bote na ito ay nasa ulo ko, inumin mo ito. Sa tingin ko, pumunta ka sa tindahan ng aking kumpanya, hindi mo ako bibigyan ng maliit na mukha na ito, tama ba? Naging berde ang mukha ni Zhang Zhengyao, walang alinlangan na pangungutya ito sa sinabi niya kanina, isang kahihiyan sa kanya. Si Wang Yuteng at ang isang grupo ng mga tao sa tabi nila ay tahimik lang na napabuntong hininga, at nagsisisi na minamaliit nila si Ye Fan. Ngayon, malungkot lang sila para kay Zhang Zhengyao. Kabanata 0664 Hindi kita gusto. 0664 Zhang. Hindi na makapaghintay si Zhengyao na mapag-alitan, at natatakot siya sa mga mapagkukunang pinansyal ni Tianzang. Maaaring nasaktan niya si Ye Fan. Kung talagang na-provoke niya ang isang business giant, aabutin ng 1 minuto para patayin ang kumpanya niya. Ngunit para hilingin sa kanya na uminom ng isang buong bote ng alak sa harap ng lahat, hindi banggitin ang pagiging lasing, ang susi ay masyadong nakakahiya. Kinailangan ni Zhang Zhengyao na magnganga ang kanyang mga ngipin at mapait na ngumiti, salamat. Ye. Mr. Ye, halos nainom na ako, at oras na para umalis. 36 na diskarte ang pinakamahusay na diskarte, at plano ni Zhang Zhengyao na maubusan muna. Paanong hahayaan ni Ye Fan na magtagumpay ang taong ito, nanlamig ang kanyang mukha, at nanlamig ang kanyang mga mata, sigurado ka. Hindi ka umiinom. Sa sobrang takot ni Zhang Zhengyao ay nanginginig siya, nilunok ang kanyang lalamunan, nag-isip tungkol dito, at sa wakas ay hindi nang ahas na harapin si Ye Fan. Uminom ako. Kinuha ni Zhang Zhengyao ang bote ng alak, itinaas ang ulo, at nagsimulang uminom ng gudong-gudong. Bagamat nakaramdam siya ng labis na kahihiyan, mas natakot siyang matarget ni Ye Fan. Matapos uminom ng higit sa kalahati ng bote, namutla ang mukha ni Zhang Zhengyao. Marami na siyang nainom, ngunit ang marahas na inuming ito ay nahihilo at nabaligtad ang tiyan. Ye. Mr. Ye. Hindi na talaga ako makainom. Vomit. Si Zhang Zhengyao ay naduduwal at nagsuka sa publiko. Sunod-sunod na umiwas ang lahat, at tumili pa ang ilang babaeng guro. Sa pagtingin kay Zhang Zhengyao, na sobrang nahihiya, paano pa siya magmumukhang dominante ngayon, parang aso sa ilalim ng tubig. Mr. Zhang, bakit hindi ka umiinom? May kalahating bote pa, nakangiting tanong ni Ye Fan. Kinagat ni Zhang Zhengyao ang kanyang mga labi, diretsyong lumuhad sa lupa, at umiyak, Mr. Ye. Nagkamali ako. Alam ko talagang mali ako. Hindi ko dapat sinaktan ang girlfriend mo. Ako ay bulag. Hayaan mo lang ako. Nang makita si Zhang Zhengyao na lumuluhod at humihingi ng awa, hindi na nakatiis si Wang Yuteng, ang kanyang pinsan, at nagmakaawa, Mr. Narinig ni Du Yuner ang sinabi ng kanyang kasamahan, at hinikayat, Brother Ye Fan, malapit na. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, since sinabi ni Yuner, so be it. Nakinig si Zhang Zhengyao nang may hitsura ng kaginhawaan. Gawin mo ang ayaw mong gawin sa iba. President Zhang, sa susunod na makakita ka ng security guard, mas mabuting mag-ingat ka. Tinapik ni Ye Fan si Zhang Zhengyao sa balikat. Masiglang tumango si Zhang Zhengyao, tumawa ng mas pangit kaysa sa pag-iyak. Ngumiti si Ye Fan at nagpaalam sa lahat ng naruroon. Hindi siya nag-abalang pakialaman ng mga taong ito. Masaya siya ngayong gabi. Nagmamadaling lumapit si Manager Lee upang buksan ang pinto at pinalabas si Ye Fan at ang dalawa.
Naglalakad papunta sa gate, magalang na nagtanong si Manager Lee, Mr. Ye, iyong Zhang Zhenyao, papayagan mo ba siyang pumunta sa hinaharap? Siyempre, kung gusto niyang sumama, bakit hindi siya kumita? Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi siya pupunta. Maglakas loob na sumama. Oo. Yung Mr. Ye, kailangan mo ba akong maghanap ng driver para tulungan kang magmaneho? Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi, nagkataon lang na narito ako para maglaro, magagawa mo ang sarili mong bagay. Pagkatapos ay ipapadala ko kayong dalawa sa kotse, mapakumbaba ng umiti si Manager Lee. Gustong tumawa ni Ye Fan sa kanyang puso, sa pag-aakalang isa na siyang malupit na karakter sa puso ng ibang tao, pagkatapos ng lahat, ginawa niyang ganoon si Zhang Zhenyao. Habang naglalakad ako papuntang parking lot, may nakita akong Audi R8 na naka-headlight at papaalis na sana. Sa harap ng sasakyan, may isang babaeng nakabukaka ang kamay, na nakaharang sa daanan ng sasakyan. Anong nangyayari dito? Ayaw magkamali ni Manager Lee, na hindi nasiyahan sa malaking boss, at nagmamadaling inutusan ang mga security guard sa likod niya, pumunta kayo at tingnan. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay para pigilan siya, sinabing, sandali lang. Pupunta ako. Sinabi ni Manager Lee, Mr. Ye, may panganib ba? Ayos lang, kilala ko ang babaeng iyon, sabi ni Ye Fan, at naglakad. Bumusina ng malakas ang lalaki sa R8, baliw na babae. Umalis ka nga. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Sabi ng lahat ayoko sayo. Nakatayo sa harap ng sasakyan, ang balingkinitang babae ay magulo, puno ng luha ang mukha, hindi ako naniniwala. Nagsinungaling ka sa akin. Malinaw mong sinabi na pupunta ka sa iyong mga magulang pagkatapos ng bagong taon. Kakasal ka lang sa akin. Siya, kailan ko sinabi? Kakausap lang kita saglit, kaya hindi ibig sabihin na makikilala kita. Umalis ka nga. Kung hindi tatawag ako ng pulis. Galit na sabi ng lalaking naka-white suit sa kotse. Sa co-pilot ng kotse, mayroon ding isang batang babae na nakasuot ng mapang-akit na damit na humihit-hit ng sigarilyo ng isang ginang. Ibinaba din niya ang bintana at sumigaw, Hoy, bitch! Wala ka bang kahihiyan? Sabi pa nga niya ayaw niya sayo. Tara, labas ka na. Naiintindihan mo ba? Manahimik ka nga. Bastos ka. Ikaw lang. Ikaw ang nanligaw sa kanya. Parang baliw na sumugod ang babae, at sinamantala ang pagbukas ng bintana ng pasahero. Agaw lang sa buhok ng malandi na babae. Ilang sandali pa ay sumakit ang buhok at nagalit ang makulit na dalaga, tinulak niya ang pinto ng kotse at natamba ang babae sa lupa. Bitch! How dare you catch the old lady? Sipain kita hanggang mamatay. Ang babae ay may dalawang paa laban sa babae sa lupa. Tumalikod ang babae at tumagilid, at muling ibinagsak ang dalaga, at nagsimulang mag-away ang dalawa. Nang makita ito ng lalaking nakasakay sa sasakyan, nagalit siya ng tuluyan, lumabas siya ng sasakyan, pumunta sa likod ng babae, hinablot ang damit ng babae, at hinayla siya pataas. Baliw siya, nasampal kita hanggang mamatay. Akmang sasampalin siya ng lalaki ay naabutan niyang hinawakan ang kamay nito. Nang lumingon siya at nakita ang taong dumating, natigilan siya, ikaw. Yung kagabi. Nakilala rin ni Ye Fan ang taong ito, nakakampi at pambabala ni Liu Haoran kahapon. Okay lang para sa isang babae na bugbugin ang isang babae. Hindi nararapat para sa isang lalaki na bugbugin ang isang babae sa nakaraan, hindi banggitin na siya ay iyong dating kasintahan pa rin, sabi ni Ye Fan. Nakilala din ng babaeng may luha sa kanyang mukha si Ye Fan, at sinabing hindi inaasahan, Ye Fan. Ikaw, bakit ka nandito? Kumunot ang noo ni Ye Fan, Assistant Chen, ang boyfriend na nakausap mo noon ay hindi pareho. Ito ba ang lalaking ito? Ang babaeng ito ay si Chen Ya. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Umalis ka. Ito ay sa pagitan ko at niya. Namula si Chen Ya. Napabuntong hininga si Ye Fan, wala akong pakialam, sinasampal ka lang niya. Hindi mo maiisip na hindi siya maglalakas loob na gawin iyon. Mapait na umiyak si Chen Ya, Sanji. Ano ang nagawa kong mali? Gusto mo akong tretuhin ng ganito? Umaasa ako sa iyo para sa lahat at mananatili sa piling mo ng buong puso at puso, bakit mo ako pinagtaksilan? Naiinip ang mukha ni Sanji, may pakialam ka ba sa puso at baga mo, wala akong pakialam. Sino ang nagtakda na kailangan mong magsimula sa simula? Ayoko lang sa'yo. Ano ang magagawa mo? Lumabag ba ako sa batas? Isa pa, sino itong lalaki na ito, naghahanap ka pa ba ng mga katulong para bugbugin ang mga tao? Maniwala ka man o hindi, tatawag ako ng pulis. Ang glamorous na batang babae na bumangon mula sa lupa ay nagsabi, huwag makipag-usap sa kanila nang walang kaparirikon. Sanji, hindi mo ba sinabi na ikaw ba ang pinakamatandang kapatid na lalaki na si Liu Daxiao mula sa Liu Group? Tumawag ng pulis at kunin silang lahat. Kabanata 0665 pumunta at sabihin kay Pangulong Su. 0665. Umirap si Sanji at sinabing, hindi mo kailangang naroon para mag-utos. Hoy, bata, bitawan mo si Lao Su. Kung hindi, maniwala ka man o hindi, makukulong ka. Pumikit si Ye Fan, hindi alam ng Liu Clan kung aling Liu Clan ito. Tila ang pinakasikat ay isang pamilyang Liu mula sa lalawigan ng Susho,
na siyang pinakamahusay na capital sa komersyal na real estate at pamumuhunan sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi gaanong alam ni Yefan ang tungkol dito, at wala rin siyang pakialam. Para sa kanya ngayon, kahit na ang 5 sikat na angkan na may mga crest ng pamilya ay hindi masyadong mahusay. Siya lamang ang nagmamalasakit sa mga sinaunang angkan tulad ng angkan ng Joe, at ang ibang mga angkan ay maaaring baliwalain. Yefan, bitawan mo siya, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Malamig na sabi ni Chenya. Si Yefan ay walang magawa, ang babaeng ito ay talagang hindi alam kung ano ang gagawin, kaya kung nakuha mo ito, pagkatapos ay isipin na lamang ang kanyang sarili bilang ilong. Binitawan ni Yefan si Sonji at sinabing, kung gayon, labanan mo ang iyong sarili. Ngumuso si Sonji, dumi-dumi lang sa kamay ko ang paghampas sa asong ito, asong babae, huwag mo na akong abalahin sa hinaharap, ayaw na kitang makita muli. Nang malapit nang maglakad si Sonji pabalik sa kotse, sumigaw si Chen Jia ng malakas, tumigil ka. Bakit? Tumalikod si Sonji at naiinip na nagtanong. Ako. Magtatanong ako sa iyo ng isang huling tanong, nanginginig ang boses ni Chen Ya. Pwede mo ba akong bitawan pagkatapos magtanong? Oo. Pero kailangan mong sagutin ako ng totoo, nabulunan si Chen Ya. Okay, magtanong ka, tumingin si Sonji. Hinuyam ni Chen Ya ang kanyang mga kamay at nagtanong, ikaw. Naranasan mo na bang magmahal ng totoo, kahit saglit, sandali? Ang mga mata ni Chen Ya ay puno ng pag-asa at pagkabalisa. Pagkatapos niyang magtanong ay natahimik siya. Naghihintay ng sagot ni Sonji. Gayunpaman, tila narinig ni Sonji ang pinaka-nakakatawang bagay, at tumawa ng malakas, may sakit ka ba sa pag-iisip? Mamahalin ko ang isang babaeng tulad mo. Isang babaeng katulad mo na gustong walang katawan ng mukha at katawan, inaasar lang kita, seryoso ka ba talaga? Kung wala nang ibang problema, aalis ako at hindi na magpapakita sa harapan ko sa hinaharap. Masama ang pakiramdam ko kapag nakikita kita. Pagkatapos magsalita, sina Sonji at Ang. Sumakay sa kotse ang babaeng makulit. Ang mukha ni Chen Ya ay mapula, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa, na parang nawala ang kanyang kaluluwa, at walang kulay sa kanyang walang laman na mga mata. Ba! Bumusina si Sonji, asawa. Tumabi ka. Gusto mo ba talagang masagasaan ng sasakyan? Mukhang hindi ito narinig ni Chen Ya, ngumiti siya ng malungkot, biglang tumalikod, at sumugod patungo sa isang poste ng telepono na nakabukas sa tabi niya. Ito. Pinapatay pala niya ang sarili sa pagtama sa ulo niya. Hoy! Nakikita. Ito, nagmamadaling lumapit si Yefan at hinawakan siya at hinayla pabalik. Baliw ka ba? Magpatiwakal para sa lalaking ito. Hindi inaasahan ni Yefan na ganoon kalakas ang ugali ni Chen Ya kaya pinili niyang magpakamatay alang-alang sa isang walang pusong lalaki. Si Sonji, na nasa kotse ng Audi, ay sumipol, sok-sok, nakakapanabak. Let her bang. Nararapat siyang tamaan at patayin. Tanga. Umiyak si Chen Ya at umiling, lumuluha na parang ulan, Yefan, umalis ka. Hayaan mo akong mamatay. Wala akong mukha para mabuhay. Ayoko na mabuhay. Sumimangot si Yefan at tinawag ang mga tao ni Manager Lee. Manager Lee, kunin mo siya upang manatili at magpadala ng isang tao upang magbantay, huwag hayaan siyang gumawa ng mga katangahan. Yes, Mr. Ye. Nagmamadaling pumayag si Manager Lee, ayaw niyang may mamatay sa labas ng tindahan. Nakita ni Yefan na papaalis na si Sonji, kaya lumakad siya ng may malungkot na ekspresyon, at sinipa ang harapan ng kotse. Kumalabog. Kasama. Isang malakas na ingay, ang hood ng Audi R8 ay direktang natusok ng puwersang ito. Nagulat si Sonji, tumakbo palabas ng kotse, at sumigaw ng malakas, gusto mo bang mamatay? Ako ay. Bago pa siya makapagsalita, sinampal na siya ni Yefan at hinampas siya sa lupa. Ang bibig ni Sonji ay puno ng dugo, 2 ngipin ang natanggal, at ang kanyang mga mata ay puno ng gulat, You dare hit me. Naramdaman ni Yefan na ang kanyang lakas ay maaaring masyadong mabigat para tamaan siya, at pinatay niya siya. Masyadong mura, kaya binati niya ang mga security guard ng nightclub, kayo, halika rito. Talunin mo siya. Naramdaman din ng mga security guard na ito na sobra si Sonji, at ang ganitong uri ng hamak ay karapat-dapat na bugbugin. Ngayon ang Big Boss pagkatapos magsalita, hindi na sila umimik, sumugod sila at sinuntok at sinipa si Sonji. Si Sonji ay binugbog at napasigaw ng paulit-ulit, at ang mapanlokong babae sa kotse ay sobrang takot na tumawag ng pulis, sa takot na siya ay madawit. Matapos makipaglaban ng mahigit 1 minuto, nabugbog ang ilong ni Sonji at puno ng dugo ang mukha. Siya ay umiyak at humingi ng awa, itigil ang paghampas, huwag mo akong patulan, pakiusap, bitawan mo ako. Sinipa ni Yefan ang puwita ng lalaking ito, sumigaw si Sonji na parang baboy, at nabasag ang mga buto sa ibaba. Manager Lee, maghanap ng basurahan at itapon ang basurang ito, bilin ni Yefan. Nagmamadaling itinuro ni Manager Lee ang 2 security guard at kinaladkad si Sonji sa lugar kung saan pinalaki ang basurahan sa likod.
Naglakad si Yefan sa harap ni Chenya, tumingin kay Chenya na may malungkot na mukha, at bamantong hininga, kung gusto mo talagang mamatay, dapat yung lalaking yun, bakit ka naghahanap ng buhay? Kapag namatay ka, kailangang maging mabuting tao ang amo nating si Su. Assistant. Mahaba pa ang mga araw, hindi worth it magalit sa ganyang tao, saglit lang para makakuha ng wisdom. Inangat ni Chenya ang kanyang ulo at nalilitong tumingin kay Yefan, bakit gusto mo akong tulungan, hindi ba? Naiinis ka ba sa akin? Ginawa kita ng isang maliit na ulat sa harap ni Mr. Su, hindi mo ba ako galit? Nakakaawa na ba ang tingin mo sa akin ngayon? Mukha ka bang mapagbigay? Hindi ko kailangan ng ganitong klaseng awa. Ngumiti si Yefan, hindi ka kung ganyan ang iniisip ko, hindi ko mapigilan. Iniisip ko lang na ang taong handang ibigay ang kanyang puso at magmahal sa iba ay karapat-dapat na igalang. Kung tungkol sa maliit na ulat na tinamaan mo sa akin, medyo galit ako, ngunit hindi mo ito ginawa, kaya nakilala ko ito. Si Chenya noon. Natulala. Pagkatapos ng ilang sandali na hindi makapaniwalang tumingin kay Yefan, nanlamig ang kanyang ekspresyon. Pagkalipas ng kalahating minuto, nanginginig si Chenya, tinakpan ang kanyang mukha at umiiyak. Tumakbo si Duyuner, kumuha ng tisyo, at iniabot. Ate, huwag kang malungkot, ang taong iyon ay nararapat. Salamat. Kinuha ni Chenya ang tisyo at umiyak ng mapait, I deserve it. I deserve it. I don't have the face to see President Su. I'm sorry President Su. I'm sorry sa lahat ng nasa Jinxu Group. Nagtaka si Yefan, ikaw ay nasa isang relasyon, bakit ka nanghihinayang kay President Su at Jinxu? Sinubukan ni Chenya ang kanyang makakaya na pigilan ang kanyang pagiyak, hinawakan ang braso ni Yefan, at sinabing, Yefan. Baka huli pa ang lahat ngayon, pumunta ka at sabihin kay President Su. Ang plano ng pamumuhunan ng Kaldit ay alam na ng Liu Group, kaya't mangyaring huwag itong pirmahan. Mangyaring huwag. Ano? Anong Kaldit? Sumimangot si Yefan, ano ang sitwasyon? Walang oras para magpaliwanag sa iyo. Pumunta ka at sabihin kay President Su. Kahit na may kislap ng pag-asa, subukang sirain ang kontrata. Kung hindi, magkakaroon ng malaking kaganapan ng Splendid Group. Malakas na sigaw ni Chenya. Chapter 0666 Malamig ang dugo. 0666. Bagamat hindi masyadong naiintindihan ni Yefan kung ano ang sinasabi ni Chenya, nang makita ang kanyang panik na hitsura, alam niyang hindi siya magsasalita ng walang kaparirikon. Bakit hindi mo siya tawagan sa sarili mo? Tanong ni Yefan. I don't dare. Wala akong mukha para kausapin si President Su, lalo pa siyang makita. Ibinaba ni Chenya ang kanyang ulo at humagulgol. Hindi masyadong nagsalita si Yefan, at kinuha ang mobile phone at idinial ang numero ni Su Qingzhou. Gayunpaman, hindi sumagot si Su Qingzhou, at ibinaba lang ang tawag. Nanlumo si Yefan, nakikipagtalo pa rin sa kanya ang babae, at hindi niya sinasagot ang telepono, kaya kinailangan niyang sabihin kay Duyuner, Yuner, babalik muna ako. Bueno, Kuya Yefan, bakit hindi ka sumakay sa kotse ko? Alam din ni Duyuner na apurahan ang sitwasyon. Umiling si Yefan, hindi, mag-taxi ka na lang. Kaya mong alagaan si Chenya para sa akin, huwag mo siyang hayaang gumawa ng mga katangahan. Huwag kang mag-alala, iuuwi ko itong kapatid na si Chen mamaya, nakikiramay na sabi ni Duyuner. Napangiti si Yefan, tumalikod at tumakbo sa gilid ng kalsada, sumakay ng nakaparadang taxi, at umuwi. Nang dumating siya sa bahay ng Beilu County, nakabalik na pala si Su Qingzhou. Si Tita Jiang at Tung Hozan ay parehong natutulog, tanging ang pag-aaral ni Su Qingzhou lamang ang naiilawan. Kumatok si Yefan sa pinto at nalaman niyang hindi nakasara ang pinto, kaya tinulak niya ang pinto at pumasok. Si Su Qingzhou ay tumitingin sa ilang mga file sa computer, at nang makita niyang pumasok si Yefan, hindi siya lumingon at sinabing, may gagawin ako ngayon, at ayaw kong makipag-usap sa iyo tungkol sa tama at mali. Napabuntong hininga si Yefan, ako rin. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa foundation, nakilala ko si Chenya. Chenya. Tumingin sa kanya si Su Qingzhou, ano ang nangyari sa kanya? Nagkibit-balikat si Yefan, tinanong niya ako na sabihin sa iyo, ano? Huwag pumirma sa investment project ng Kaldit, alam na ng Liu Group ang tungkol dito. Kumislap ang mga mata ni Su Qingzhou, at bahagya siyang sumagot, well, I see. Nang makitang napakatahimik ng babae, hindi naiwasang magtaka ni Yefan, ano ang sitwasyon? Seryosong sinabi ito ni Chenya. Kung may sasabihin kang masama, matatapos ang Jinxu Group. Paano ko sasabihin sa iyo, ngunit walang pareho? Tanong pabalik ni Su Qingzhou, saan mo nakilala si Chenya, at bakit niya ito sinabi sa iyo? Sinabi ni Yefan ang totoo ng totoo at hindi ito itinago. Gayunpaman, hindi dapat pumunta sa isang birthday party kasama si Duyuner. Malaking bagay. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, so, iniwan ni Sonji si Chenya, kaya sinabi niya sa iyo ang tungkol dito. Oo, ang Sonji na iyon ay miyembro ng Liu Group. Tanong ni Yefan. Umiling si Su Qingzhou, hindi, ang kanyang pamilya ay isang ordinaryong pamilya ng negosyante. Kaya lang nakilala niya si Liu Haoran sa Supercar Club at naging manugang ni Liu Haoran.
Medyo naguluhan si Ye Fan, asawa, kilala mo lahat sina Liu Haoran at Son Ji. Tapos, alam mo na ba na nililigawan ni Chenya si Son Ji? Si Su Qingzhou ay hindi umiwas, tumango at nagsabi, ang una kong bilang isang katulong, madalas akong nakikipag-ugnayan sa ilang espesyal na lihim na negosyo na gusto kong gawin, syempre kailangan kong malaman ang tungkol sa kanya, at syempre kailangan kong imbestigahan kung anong uri ng kasintahan mayroon siya. Naramdaman ni Ye Fan na may mali sa kanyang puso, at dahil sa kalmadong kalagayan ni Su Qingzhou sa sandaling ito, naramdaman niyang may mali. Kaldit, anong klaseng proyekto ito? Tanong ni Ye Fan. Ang dami mong gustong malaman. Sa una ay hindi ako interesado, ngunit gusto kong malaman kung bakit ang iyong saloobin ay ganap na naiiba mula sa pagmamalabos na ipinakita ni Chenya, sabi ni Ye Fan. Nag-alinlangan si Su Qingzhou, tumayo, at naglakad patungo sa isang nakasabit na mapa ng mundo. Itinuro ni Su Qingzhou ang isang maliit na lugar sa kanluran ng Magnesium, ayan, ito ay Kaldit, isang maliit na bayan na may 1,800 residente, isa sa mga pinakamahihirap na bayan sa kanilang estado. Ang tinatawag na investment project ng Kaldit ay ang bilhin ng karamihan sa bayan. Kahit na ang lokal na lugar ay napakahirap, ang lupa at iba't ibang real estate ay napakamura, ngunit hindi bababa sa 2 bilyong US dollars. Bakit bibili yan bayan, may langis, may mineral, o turismo? Naguguluhan si Ye Fan. Umiling si Su Qingzhou, hindi, walang anuman, maliban sa mga buhawi na paminsan-minsang bumibisita sa bayan, at ilang mga ligaw na baka at tupa na dumadaan sa paghahanap ng mga mapagkukunan ng tubig, wala doon. 2 bilyon. Sabi ni Ye Fan sa kalagitnaan, biglang may naisip, nakipag-ugnayan sa lokal na sitwasyon sa Magnesium, at nahulaan, pwede ba? Isang lisensya sa paglalaro. Sa pamamagitan lamang ng pagpapahintulot sa pagtatatag ng mga lokal na kasino at pagbubukas ng industriya ng paglalaro, ang ganoong uri ng ghost plays ay maaaring maging napakayaman sa maikling panahon. Si Su Qingzhou ay nagpakita ng bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, ganito ang setting ko. Gusto kong malaman nila na magkakaroon ng kasino dito. Ha? Nagulat si Ye Fan, ano ang setting mo? Sino ang ipinapalam mo? Naglakad si Su Qingzhou papunta sa floor-to-ceiling window, tumingin sa gabi, at maluwag na sinabi, gumawa ako ng ilang dokumento at materyales, at nakipag-ugnayan sa ilang mayayamang tao sa Magnesium, at nag-ilusyon na binili ko ito sa pamamagitan ng relasyon, alam kong si Kaldit ay malapit ng makakuha ng lisensya sa paglalaro. At ang aming splendid group ay nagnanais na mumuhunan doon ng maaga, na gumagastos ng 2 bilyong US dollars, upang kumita sa oras, at ang oras ay masikip, at ang pagkuha ay dapat makumplito sa loob ng linggong ito. Ito ay magiging isang pamumuhunan na may hindi matataya na kita, sapat na upang dalhin ang ating Jinxu sa isang mas mataas na antas at mapataas ang ating lakas. Natigilan si Ye Fan at sinabing pero, fake news talaga ito. Ikaw, sinadya mo itong ipinakita sa mga tao ng Liu Group. Oo, nang malaman kong boyfriend ni Chenya si Son Ji, alam ko na ang Liu Group ang gustong saksakin ako sa likod. Ang negosyo ni Liu sa lalawigan ng Jiangsu ay orihinal na kakaunti ang pakikipag-ugnayan sa amin, ngunit sa pamamagitan ng relasyon ng JAG Alliance, inalis namin ang proyekto ng Ancient Yu Cultural City, na orihinal na cake ng Lies Group. Higit pa rito, sila ay nasa ilalim ng pressure mula sa amin sa loob ng higit sa 1 taon, at ang domestic business ay unti-unting hindi ang aming kalaban, kaya tiyak na sinusubukan nilang talunin kami, ngunit naghihintay sila ng pagkakataon, sabi ni Su Qingzhou. Ang isip ni Ye Fan naging malinaw ang pag-iisip, kaya nagkunwari kang hindi alam, ginamit mo si Chenya, naglabas ng pekeng balita, ibinigay kay Son Ji, at pagkatapos ay ibinigay ito ni Son Ji kay Liu Haoran ng Liu. Nakuha ng grupo ni Liu ang pekeng balitang ito at nagsimulang maghukay ng sarili mong libingan, Ang magagandang mga mata ni Su Qingzhou ay kumikislap sa malamig na liwanag, at sinabi niya, ang pamilya Liu ay nakagawa na ng ilang hakbang. Ang kanilang mga pamumuhunan sa ibang bansa ay pangunahing nakatuon sa Magnesium, at upang mabaigo ako, hinayaan nilang mabaigo ang aking puhunan, at ginamit nila ang relasyon sa pagitan nila. Upang makagambala sa mga miyembro ng komite ng pamamahala sa lugar na iyon, umaasa na hindi sila maglalabas ng lisensya sa paglalaro doon, umaasa na hindi sila maglalabas ng lisensya sa paglalaro doon, umaasang. Gayunpaman, hindi nila kailanman binalak na gawin ito, kaya ang Liu Group ay walang dahilan, nagdaragdag ng suhol at mga kasuhan ng pakikialam sa paggawa ng desisyon ng lokal na pamahalaan. Kung wala na, sinamantala ng aking abogado doon ang pagkakataon at sinimulang aidmanda ang Liu Group. At pagkatapos ay nagsimula na ang procuratorial organ sa Magnesium na magsampa ng kaso para imbestigahan ang Liu Group. Sa sandaling lumabas ang balita bukas ng umaga, tinatayang mawawasak ang mga tao sa pamilya Liu. Naunawaan ni Ye Fan ang sanhi at epekto, at naramdaman na malamig ang kanyang dugo. Lahat ng ito ay talagang isang scam na dinisenyo ni Su Qingzhou. Ang palihim na nagplano ang Liu Group laban kay Su Qingzhou, ngunit ginamit ni Su Qingzhou at inatake. Ganun talaga, walang pipirmahan. Confidential daw yung contract, to buy Kaldit, but only because, this is only information for Chenya to understand alone.
Lumingon si Su Qingzhou at walang pakialam na sinabi. Huminga ng malalim si Ye Fan at nagtanong sa malalim na boses, "Yu, alam mo na sinasamantala ni Sonji si Chenya, at alam mong walang kabuluhan ang nararamdaman ni Chenya. Bakit hindi mo sinabi kay Chenya? Alam mo ba na ang plano mong ito ay muntik nang pumatay kay Chenya?" Kabanata 0667 Pagkalalaki. 0667. Nagbago ang ekspresyon ni Su Qingzhou, at nagmamadali siyang nagtanong, "Ano? Anong nangyari kay Chenya?" Siya ay pinahiya at iniwan ni Sonji sa publiko, at muntik nang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtama sa poste ng telepono. Kahit na hindi siya namatay, na-admit siya sa ospital, alam mo ba? Namutla ang magandang mukha ni Su Qingzhou, halatang gulat na gulat. Naguguluhan na sinabi ni Ye Fan, "Hindi ko maintindihan, wala ka bang pakialam sa nararamdaman ni Chenya? Ilang taon ka na niyang kasama, tama ba?" Medyo na-overwhelm si Su Qingzhou, pumunta siya sa katabi ng desk, habang nasa mesa ang mga kamay niya, sinabi niya, "Ay! Hindi ko inaasahan ito. Alam kong malulungkot si Chenya, pero hindi ko inaasahan. Napaka mapagmahal niya. Kailangan mo ba talagang gamitin ang pamamaraang ito upang talunin ang isang kalaban sa shopping mall? Kung sasabihin mo ng maaga kay Chenya na ginagamit siya ni Sonji, marahil ay handa siyang makipagtulungan sa iyo at harapin ang Liu Group ng magkasama, hindi ba?" Sinabi ni Su Qingzhou, "Hindi ako sigurado kung pinagtaksilan niya ako o ginamit lang nila. Kaya, hindi ka lang naniniwala sa isang taong nakasama mo ng maraming taon. Tsaka hindi ka naman nagpapapansin sa lahat ng oras. Ang kanyang pribadong buhay." Napabuntong hininga si Ye Fan. "Pero, paano mo malalaman na dapat paniwalaan ako ni Chenya? Paano kung isipin niyang si Sonji ang tunay niyang anak?" Sinabi ni Su Qingzhou, "Kapag maraming babae ang umibig, hindi na sila makikinig sa kahit ano. Sa tingin mo ba ay mananatiling kalmado si Chenya sa lahat ng oras? Sa maraming babae, kasama ka." Tumingin ng diretso si Ye Fan sa babae. Si Su Qingzhou ay tahimik, at tila ayaw sumagot. "Binibigyan mo ng pansin ang sitwasyon ni Chenya, kaya dapat alam mo na sa simula pa lang na nakilala ni Chenya si Sonji, ngunit hindi mo sinabi kay Chenya, ngunit pinanood mo siyang palalim ng palalim. Ginagawa mo ito, at ginagamit si Chenya para makamit ang iyong mga layunin. Ano ang pagkakaiba ng Sonji at ng mga tao mula sa Liu Group? Talaga bang dispensable sa iyo si Chenya, isang sanglan na maaaring itapon anumang oras? Mayroon ba talagang walang malasakit na mga boss at subordinate sa pagitan mo? Ikaw Fan, sapat ka na ba? Nawala ang galit mo sa akin para kay Chenya. Kung tungkol dito, hindi ba kayo magkasundo ni Chenya?" Hindi makapaniwalang tanong ni Su Qingzhou. Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, "Hindi ko alam kung ano ang mali sa akin, ngunit hindi ako galit sa iyo. Hindi malulutas ng galit ang anumang problema. Kaya lang, ang usapin ng orphanage dati, at ang usapin ni Chenya ngayon, marami akong kalituhan sa puso ko. Qingzhou, kung ito ay isang kaaway, gaano man kamalamig o malamig ang iyong dugo sa kanila, wala akong problema. Ngunit, hindi lahat ng kaaway sa mundong ito. Paano ko malalaman kung mapagkakatiwalaan ko siya? Kung gusto kong samantalahin ang hindi kahandaan ng Liu Group na iset up sila at palalampasan ang pagkakataong ito, maaaring mahirap maghintay para sa susunod na pagkakataon," tahimik na sabi ni Su Qingzhou. "Kung hindi sila karapat-dapat sa iyong tiwala, kung gayon walang sinumang karapat-dapat sa iyong pagtitiwala sa buong kumpanya. Hindi mo ba naisip na ito ay napakalungkot, kahit na magtayo ka ng isang imperyo ng negosyo, wala talagang makakaharap dito?" Sabi ni Ye Fan. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin at tumalikod at sinabing, "Magtatagumpay ang isa. Minsan ang paggawa ng mga dakilang bagay ay nangangailangan ng sakripisyo. Hindi ko sinasadyang magsakripisyo si Chenya. Nagkataon lang na nangyari ito sa kanya, at pumunta siya sa paraang inaasahan ko." Saglit na tiningnan ni Ye Fan ang babae, pagkatapos ay ngumisi, "Tama ka, mamamatay ka kapag nagtagumpay ka. Ngunit, naisip mo na ba? Pagkatapos ng tagumpay, magiging masaya ka ba?" Tumingin si Su Qingzhou sa lalaki nang walang laman. Nakita niya ang mga pabago-bago at pait sa mga mata ng lalaki, at hindi siya nakaimik. Umiling si Ye Fan, "Siguro iniisip mo na ako ay masyadong malambot ang puso at masyadong mapagkunwari, ngunit kapag ang mga tao ay nabubuhay, mayroon lamang mga interes, walang emosyonal na gapos sa pagitan ng mga tao, walang pag-aalala, walang pag-aalala, walang pag-aalala at alalahanin, hindi iyon tulad ng pamumuhay, tama ba?" Isang kumikinang na kulay ang lumitaw sa mga mata ni Su Qingzhou, kinagat niya ang ibabang labi, "Maniwala ka man o hindi, ang orihinal kong intensyon ay talunin si Liu Shi, para kay Chenya. Ayokong gumawa ng kahit ano sa kanya. Alam kong mabait ang iyong kalikasan," ngumiti si Ye Fan ng may pag-unawa, "dahil alam mo ang iyong pinanggalingan at muling pumunta sa Europa, pakiramdam ko ay masyado kang naiinip. Kailangan mong maging mas malakas at bawiin ang multo. Negosyo man o practice, nagsusumikap ka, pero hindi magdamag. Qingzhou, alam mo, hindi mabilang na mga labanan ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang bagay. Kapag malakas talaga ang isang tao, hindi blindly believe in yourself, but dare to trust the people around you.
Natigilan si Su Qingzhou, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya at ngumuso, madali mong sinabi, ikaw at ang iyong mga kapatid ay nasa larangan ng digmaan. Mapagkakatiwalaan mo sila pagdating sa buhay at kamatayan. Ngunit nasa negosyo ako, at sa larangan ng mga interes, kung madali akong nagtiwala sa iba, naibenta na sana ako sa kung saan sana ako naibenta. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at ngumiti, siguro, hindi ko alam kung masyado akong walang muwang, o kung titingnan natin ang mga bagay mula sa magkaibang anggulo. Hindi tayo pareho. Anyway, magkaiba tayo sa lahat ng bagay. Dahil magkaiba tayo, huwag kang magkasama. Ayoko nang makipag-usap sa iyo. Lumabas ka. Galit na sabi ni Su Qingzhou. Hindi alam ni Ye Fan kung paano niya nagalit ang babae. Baka masyado na siyang malayo. Sa pagkakataong ito, nakaramdam din siya ng inis. Bumalik sa kanyang silid, naglakad si Ye Fan sa balkonahe, nagsindi ng sigarilyo, at tinitigan ang gabi sa malayo. Sa sandaling ito, isang tawag sa telepono ang pumasok, at nakita ni Ye Fan na si Chu Yunyao yun. Gabi na, bakit hindi ka natutulog? Kinuha ito ni Ye Fan at nakangiting nagtanong. Sinabi ni Chu Yunyao, magkaroon ng dalawang magkasunod na pagpupulong, sa tingin mo ba ay walang ginagawa ako? Ikaw ito, paano ka nakakapagsalita ng napakahina? Wala, gusto ko nang makakain, napabuntong hininga si Ye Fan. Humajijek si Chu Yunyao at sinabing, nahihirapan ka pa rin ba kina Su Qingzhou at Din Li? Napapikit si Ye Fan, talagang bulate ka sa tiyan ko, oo, pero hindi lahat. Bakit, nalaman ko na iba pala ang little charming wife mo sa inaakala mo sa simula, tapos nataranta ako. Nalaman ko na hindi ko na siya gusto. Pabirong tanong ni Chu Yunyao. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sumimangot si Ye Fan. Ang isang makhong tulad mo ay papayag lang na maging walang awa, pero hindi mo matanggap ang kalupitan ng mga babae sa paligid mo. Sana ang mga babaeng nakapaligid sa akin ay mabubuting sanggol, tanga at tanga, naghihintay sa iyo. Iligtas mo. Kapag nalaman mong malakas ang babaeng nakapaligid sa iyo, magagalit ka kaagad. Mahuhulaan ng dalagang ito gamit ang kanyang mga daliri sa paa, tiyak na sumasalungat ka kay Su Qingzhou, tama ba? Sabi ni Chu Yunyao ng buong pagmamalaki. Chapter 0668 Dapat napakahusay mo dito. 0668. Natahimik si Ye Fan, hindi tumanggi, ngunit sumimangot at nahulog sa kanyang iniisip. Pagkatapos niyang hamay-hit ng sigarilyo, isinukbit niya ang telepono sa kanyang balikat at kumuha ng isa pang sigarilyo upang sindihan ito para sa kanyang sarili. Ha! Napalunok si Ye Fan at kumurap. Sandaling naghinala si Chu Yunyao doon, iniisip kung bakit walang sinabi ang lalaki, Hoy, Ye, anong ginagawa mo, patay ka ba? Kung sasabihin ko sa iyo, magagalit ka sa akin. Malaking tao ka. Yun ba? Sino ang galit sa iyo, iniisip ko. Baka may punto ka, sabi ni Ye Fan na may emosyon. Siguro nasanay na siya sa isang Su Qingzhou na nangangailangan ng kanyang proteksyon. Biglang naging unpredictable at na-discard ang babaeng ito. This time, hindi na siya masanay. Natigilan sandali si Chu Yunyao bago niya sinabing, si Su Qingzhou ay isang babae, kung ayaw mo siyang hiwalayan, masanay ka lang, walang makakapagparamdam sa iyo na perpekto, at huwag mong hilingin sa iba na hayaan kang gawin ang lahat. Kung gusto mo, Xiao Yao Yao, bihira para sa iyo na sabihin sa akin ang gayong kawalang ingat. Ngumiti si Ye Fan, pinitik ang suit, at nagtanong, tawagan mo ako. May mali ba? Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mga ngipin at sinabing, ikaw ang mabahong lalaking ito na hindi tumupad sa kanyang mga pangako, nangako siya sa akin na tutulungan kita kina Ujion at Teng Zekiao. Ipinangako mo sa akin na gagawin ko ang isang bagay, ngunit hindi mo ako kinokontak ng ilang araw. Gusto mo bang manloko? Biglang naalala ni Ye Fan na may ganoong bagay, at ngumiti ng alanganin. Hindi ko sinasadyang nakalimutan, at hindi mo ito nabanggit sa akin. Ano ang gusto mong gawin ko partikular, ipinapangako ko sa iyo, at natural na tutuperin ko ang pangako. Mabuti yan, magmadali at pumunta sa airport para sa akin, kunin ang VIP channel, at hahayaan kong may samando sa iyo doon, sabi ni Chu Yunyao. Pupunta sa airport. Anong ginagawa mo? Bakit kailangan mong magtanong? Pupunta ka ba sa airport para sumakay ng subway? Siyempre. Sumakay ka ng eroplano. Sinabi ni Chu Yunyao, samahan mo ako pabalik sa pamilya Chu, at maituturing itong business trip. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye sa eroplano. Bilasan mo na. Pagkatapos magsalita, direktang ibinaba ni Chu Yunyao ang telepono. Matagal na hindi maisip ni Ye Fan, bakit bigla niya itong gustong pumunta sa bahay ni Chu. Baka may nangyari sa bahay ni Chu Yunyao. Ngunit ang pamilya Chu sa Tancheng, isa sa 5 sikat na sekta, ay hindi dapat kailanganin ang kanyang tulong mula sa isang tagalabas sa pangkalahatan. Ngunit dahil pumayag siya kay Chu Yunyao, nagplano rin si Ye Fan na mauna. Gayunpaman, ang pananatili sa Huahay ay magdudulot sa kanya ng sama ng loob, kaya maaari rin niyang baguhin ang kapaligiran at baka magbago ang kanyang kalooban. Kaya, nagayos lang si Ye Fan, naglakad papunta sa pintuan ng study ni Su Qingzhou, at sinabing, asawa, kailangan kong lumabas ng magmadali. Hindi ko alam kung ilang araw ako babalik.
Kung mayroon ka, tawagan mo ako. Hindi siya pinansin ni Su Qingzhou sa pag-aaral, at alam din ni Ye Fan na imposible para sa kanilang dalawa na magpatuloy sa pag-uusap, kaya bumaba siya at naunang lumabas. Pagdating sa Huahai International Airport, nakita ni Ye Fan ang pasukan ng VIP passage at may nakita siyang naghihintay doon. Ang taong bumati sa kanya ay isinakay si Ye Fan sa isang pribadong jet, na siyang sasakyan ni Chu Yunyao. Nandito ka na, nasa oras pa. Nakaupo si Chu Yunyao sa komportableng sofa seat na may hawak na baso ng champagne. Nakasuot siya ng puting fur shawl at isang itim na slim wrap skirt, na nagpapakita ng dalawang mislan at makinis na linya. Binti. Umupo si Ye Fan sa tapat niya at nagtanong, samahan mo ako sa bahay ni Chu, ano ang problema? Anyway, maaari kang sumama sa akin. Kung nangako ka sa akin, kailangan mong tuparin ang iyong salita, sabi ni Chu Yunyao. Pwede bang? Hayaan akong makilala ang iyong pamilya at sabihin sa kanila ang tungkol sa ating relasyon. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Masyado kang mag-isip, alam na ng pamilya ko ang tungkol dito, ngunit sa tingin nila ay kumikita ako na makasama ka, kaya hindi ka nila pipigilan, totoo ang sinabi ni Chu Yunyao. Nagtaka si Ye Fan, kung gayon, ano yun, kailangan mo akong ihanda sa isip. Humigop si Chu Yunyao ng champagne na may mapang-asar na tingin sa kanyang mga mata, at sinabing may kalahating ngiti, hindi na kailangang maghanda, dapat ay napakahusay mo dito. Ano ang galing mo? Pagtuturo sa mga tao na magsanay. Ano? Nang nawawala si Ye Fan, nagsimulang umungal ang makina ng eroplano at tumakbo sa runway para lumipad. Sa madaling araw ng susunod na araw, ang mga lokal na istasyon ng TV sa Huahai at Suzhou, gayon din ang ilang pambansang istasyon ng radyo at media, ay nagsimulang magulat ng balita na ang pamumuhunan ng Liu Group sa Magnesium ay nasa ilalim ng investigasyon ng mga federal na taga-Yusig. Isang serye ng panunuhol sa mga parlamentaryo at panghihimasok ng Liu Group sa lokal na pamahalaan ang inilantad ng mga lokal na abogado sa Magnesium. Sa isang panahon, ang Liu Group ay itinulak sa harapan ng pampublikong opinyon, ang stock ng grupo ay bumagsak ng husto, at isang malaking bilang ng mga negosyo ang nataman ng husto. Pagkatapos panoorin ni Su Qingzhou ang balita sa umaga, hindi siya nagpakita ng labis na kagalakan. Napatingin siya sa mesa ng almusal. Ang upuan na inuupuan ni Ye Fan ay wala ng laman, at hindi niya maiwasang mawalan ng malay. Pagkatapos kumain ng almusal, si Su Qingzhou ay nagmaneho papunta sa kumpanya, ipinaroda ang kotse, bumaba ng kotse, at natural na sinabi, Chenya, magkita tayo sa umaga. Sa kalagitnaan ng pangungusap, bigla siyang tumigil. Natagpuan ni Su Qingzhou na siya ay nakatayo sa lupa. Maalim na gabi ang pinto ng elevator. Habang may hawak na tablet, sumandal si Wuyekang sa pinto ng elevator at walang magawa, Sister Su, mukhang masama ang pakiramdam ni Assistant Chen, at wala siya ngayon. Oh! Tumango si Su Qingzhou, nalungkot ang kanyang mga mata, kung gayon, ano ang mga layer ngayong umaga, alam mo ba? Napangiti si Wu Yechuan na humihingi ng paumanhin, ito. Sister Su, tingnan mo ang iyong sarili, ikaw din alam mo, hindi ko pa naasikaso ang mga bagay na iyon sa negosyo, ibinibigay ko lang ang mga bagay sa iyo sa ngalan ni Assistant Chen. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, umiling, kinuha ang tablet, binuksan ang file, at nagsimulang pinindot ang sahig ng elevator. Bagamat nangangailangan ng kaunting pagsisikap, natapos ni Su Qingzhou ang pulong sa umaga sa loob ng kalahating oras. Pagkarating sa opisina, kinuha ni Su Qingzhou ang kanyang telepono at inilagay ang numero ni Chenya. Gayunpaman, nang gusto niyang tawagan, muling nag-alinlangan si Su Qingzhou. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi, bamulong si Su Qingzhou sa kanyang sarili, huwag mo akong kamustahin kung hindi ka papasok sa trabaho. Sa tingin mo ba ay hindi ako makakapagtrabaho nang wala ka? Si Su Qingzhou ay sumuko sa pagdayal, at kinuha ang pick-up ang landline at tinawagan ang secretariat. President Su, ano ang iyong order? Pumili ng ilang may kakayahang tao, hindi hihigit sa 30 taong gulang, pumunta sa aking opisina sa loob ng 1 oras, at gusto kong pumili ng isa pang katulong. Oh, yes, yes. Halatang nagulat ang secretariat, ngunit patuloy silang abala. Sa parehong oras, si Ye Fan ay sumakay ng ilang oras sa eroplano at ilang oras sa pamamagitan ng kotse, kumain ng almusal sa kalagitnaan, at naglakad-lakad. Sa madaling araw, dumating siya sa isang magandang sinaunang bayan. May mga tuwid na sementadong kalsada, at walang mga sasakyan sa loob. Ang mga bahay ay pawang itim na tile at puting dingding, na may mga cornice at rosas na bintana, puno ng sinaunang kagandahan. Sa tarangkahan ng sinaunang bayan, sa isang pintuang bato, ang salitang, Tancheng, ay nakasulat na kahanga-hanga. Chapter 0669 Ganoon ba kaimportante? 0669 Chu. Parang gusto ni Yunyao si Bentley. Pagkababa ng eroplano, ang dumating para sunduin siya ay isang puting Bentley din. Sa tarangkahan ng sinaunang bayan na ito, bumaba si Ye Fan sa kotse at nakitang nakaparada ang lahat ng uri ng magagandang sasakyan sa labas ng sinaunang bayan. Ito ba ay isang tourist attraction? Tanong ni Ye Fan. Inikot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata, ano ang iniisip mo, ito ang pamilyang Chu. Sabi mo ang buong bayan ay pag-aari ng iyong pamilya.
Oo, lahat ng ari-arian at lupa ay pag-aari natin, nakangiting sabi ni Chu Yunyao. Sa kasaysayan ng mahigit 1,000 taon, hindi gaanong makaipon ng ganoong kaliit na kayamanan. Bar. Tumango si Ye Fan, nag-iisip tungkol dito, talagang naiintindihan niya, bawal magmaneho dito. Oo, walang miyembro ng pamilyang Chu ang pinapayagang gumamit ng transportasyon sa bahay, kahit na ang kalsada sa bahay ay sapat na lapad, ngunit. Sa pangkalahatan, hindi ka maaaring magmaneho sa bahay, sabi ni Chu Yunyao. Akala ni Ye Fan ay nakakatawa, ngunit hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Mabuti para sa mga tao sa lungsod na magkaroon ng garahe, ngunit mas maganda ang pamilya Chu. Mayroong higit sa 100 mga kalsada sa bahay. Siyempre nakahinga lang ng maluwag. Ang real estate na pag-aari niya ay higit pa sa pamilya Chu. Siyempre, walang inggit. Miss, naghihintay sa iyo ang master at ilang masters at itong Mr. Yesa si Haitang, magalang na sabi ng isang matandang mayordomo na may magandang suot na mayordomo nang lumapit siya sa pinto na may mabait na mukha. Bahagyang tumawa si Chu Yunyao, yung mga walang kamatayan, maagang bumangon. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak. Tila si Chu Yunyao ay walang gaanong paggalang sa mga nakatatanda sa pamilya, ngunit ito ay normal, dahil si Chu Yunyao ay walang gaanong emosyon ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos maglakad sa dalawang kakaibang kalye, pagpasok sa isang gate ng patio, pag-bypass sa vestibule, pupunta ka sa isang maluwang na bulwagan. Mayroong higit sa 100 mga tao sa kapangyarihan sa pamilya Chu, umiinom ng tsaa at pinag-uusapan ang isang bagay. Sa mga taong ito, ang tanging alam ni Ye Fan ay si Chu Yunsheng na huling nakilala niya. Nakaupo sa upuan ng patriarch ang isang matandang lalaki na nakasuot ng madilim na pulang tangsuit. Mukha siyang nasa 60s o 70s, at hindi siya matangkad, ngunit sa isang pares ng maningning na mga mata, siya ang patriarch ng pamilya Chu, si Chu Taikang. Nang makitang pumasok sina Ye Fan at Chu Yunyao, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng matanda, at hindi siya gaanong naiiba sa isang ordinaryong matandang lalaki. Bumalik na si Yunyao, ito ang iyong sikat na kasintahan, Ye Fan, nakangiting tanong ni Chu Taikang. Oo, lolo, si Chu Yunyao ay tila naging isang magaling na apo, hinawakan ang kamay ni Ye Fan na may matamis at masayang ngiti, at ipinakilala si Ye Fan sa mga kamag-anak na ito sa bahay. Si Ye Fan ay halos hindi tumawa, ang babaeng ito ay nagsasalita lamang tungkol sa mga matandang tao, at ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay talagang namumukod-tangi. Matapos makaupo ang dalawa, nagdala ang mga katulong ng Alpine Yanwu tea. Naamoy ito ni Ye Fan at alam niyang ito ang pinakamasarap na Yanwu tea. Dapat itong pinulot ng mga puno ng tsaa na tribute sa korte noong unang panahon. Ito ay pribadong pag-aari ng ninuno ng pamilya Chu. Tila para sa pagtatago ng pag-uusap, hiniling ni Chu Taikang sa karamihan ng mga tao sa bulwagan na maghiwa-hiwalay, na naiwan lamang sina Ye Fan, Chu Yunyao, at Chu Yunsheng. Nagtaka si Ye Fan, napakalihim pa rin ng bagay na ito. Ye Fan, nilinaw sa iyo ni Yunyao na sana ay sanayin mo ang mga anak ng aming pamilyang Chu na si Guwu. Tanong ni Chu Taikang. Tumango si Ye Fan, ito ay mga anak ng iyong pamilya, at gusto mong lumahok sa ilang sinaunang martial arts selection competition. Marahil yun ang ibig mong sabihin. Hehe, hindi sinabi ni Yunyao sa iyo ng detalyado, hindi ito isang ordinaryong kompetisyon, ito ay tungkol sa ang karangalan at pag-unlad sa hinaharap ng aming pamilya Chu ay napakahalaga, sabi ni Chu Taikang. Sumimangot si Ye Fan at tumingin kay Chu Yunyao na nasa tabi niya, iniisip na ang babaeng ito ay mukhang hindi seryoso gaya ng sinabi niya. Nakangiting sinabi ni Chu Yunyao, Lolo, hindi ko masyadong sinabi sa kanya, natatakot ako na ma-pressure siya. Ay, kaya pala, hehe, may pressure, pero sa tingin ko sa experience mo, Ye Fan, hindi dapat problema. Tutal, nakalaban mo ang Special Forces ng Magnesium Army, at isa ka ring nakakita ng malalaking eksena. Taikang Road. Natural, hindi alam ng pamilya Chu ang tunay na pagkatao ni Ye Fan. Sa katunayan, kabilang sa 5 sikat na pamilya, tanging ang mga pangunahing figure ng pamilyang Wang ang nakakaalam nito. Parehong alam ng pamilyang Zhou at ng pamilyang Zhao na si Ye Fan ay may kaugnayan sa Dragon Soul, habang alam ng pamilya Xi ang tungkol sa relasyon ni Ye Fan at ng Dragon Soul. Si Xi Lin Yuan lang ang nakakaalam nito. Kaya naman, handang anyayahan ni Chu Taikang si Ye Fan dahil sa labanan sa Luchun Dao. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili na wala man lang siyang pressure. Pumayag lang siya kay Chu Yunyao, at hindi madaling umiwas. Bilang karagdagan, gusto niyang lumabas at huminga at baguhin ang kanyang kalooban. Napakahalaga ba ng larong ito? Casual na tanong ni Ye Fan. Oo, maaaring hindi ito napakahalaga para sa mga ordinaryong sikat na pamilya, ngunit para sa aming 5 sikat na pamilya, ito ay napakahalaga. Sinabi ni Chu Taikang, ang aming pamilya Chu ay walang anak na pinili ng Dragon Soul sa loob ng higit sa 30 taon. Kung magpapatuloy ito, magiging mahirap para sa aming pamilyang Chu na itaas ang kanilang mga ulo sa harap ng mga pinuno at ng iba pang mga pamilya. Kakaibang sinabi ni Ye Fan, para lang sumali sa Dragon Soul. Hindi ba't ang Dragon Soul ay may Dragon Tooth Troop? Hindi ba maraming sikat na disipulo ang sumali sa Dragon Tooth?
At ang threshold ng Dragon Soul, sa tingin ko ay hindi ito masyadong mataas. Hehe, kung ang Dragon Tooth at Dragon Soul Commandos, syempre hindi masyadong mahirap, at taon-taon silang maipapadala. Ngunit, ang pagpili tuwing 5 taon ay isang pangkat na tinatawag na nakatagong dragon, at iyon ay ang dragon ang simbolo ng pinakamataas na katayuan ng kaluluwa. Sabi ni Chu Taikang, nakatagong dragon. Sumimangot si Ye Fan, bakit hindi ko ito narinig? Dahil ang tropa na ito ay hindi kailanman nagpakita sa publiko, at walang anumang malaking archive na naitatag sa Dragon Soul, ang lahat ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng verbal na pakikipag-ugnayan sa mga tao. Sa katunayan, ito ang patriarch ng isang sikat na pamilya na ang lakas ay kinikilala lamang ng sinaunang martial arts. At ang mga tagapagmana ng patriarka, ang mga lihim na tanging mga tagapagmana lamang ang kwalipikadong makaalam. Ang mga batang ipinadala ng ating mga pangunahing sekta ay nagsabi lamang sa kanila na sumali sa lihim na organisasyon ng Dragon Soul, at hindi magsasabi ng anuman tungkol sa hukbo ng nakatagong dragon. Bahagyang tinapik ni Ye Fan ang armrest ng upuan gamit ang isang kamay, at mabilis na umiikot ang kanyang isip. Bagamat hindi niya gaanong alam ang tungkol sa kaluluwa ng dragon, nagulat pa rin si Ye Fan na nakatago pa rin ang gayong hukbo. Nagtataka ako noon kung bakit nagawang patatagin ng Dragon Soul, isang A-level na organisasyon, ang S-level Tianyan sa Xiaguo, kung bakit hindi umaasa ang bansa sa Tianyan, ngunit iginiit na gamitin ang Dragon Soul bilang simbolo ng pambansang seguridad. Kaya, ang Dragon Soul ay nakatago ng napakalalim. Si Chu Taikang ay mukhang Soul M na at nagsabi, kapag ang mga bata na napili ni Yinlong, bagamat agad nilang puputulan ang pakikipag-ugnayan sa pamilya, ang bansa ay magbibigay ng maraming mapagkukunan upang gantimpalaan ang mga pamilyang nagbibigay ng mga natatanging anak. Ang dahilan kung bakit ang aming 5 sikat na pamilya ay pawang may kaugnayan sa mga sinaunang ang pangkat ng woman ay nagkakaisa upang ang mga anak ng pamilya ay maimpluwensyahan ng mga sinaunang martial arts mula sa kanilang pagsilang, at pumili ng magagandang panla upang tanggapin ang pagpili kay Yinlong tuwing 5 taon. Gayunpaman, ang Yinlong ay may mataas na mga kinakailangan at lumalahok sa mga kompetisyon sa pagpili. Ang panimulang punto ay dapat na ang likas na kaharian, at ang edad ay dapat na hindi hihigit sa 25 taong gulang. Tulad ng para sa iba pang mga sinaunang martial arts talents at mga kasanayan sa pakikipaglaban, ang mga kinakailangan ay napakataas. Halos sa lahat ng pagkakataon, ang mga kalahok na alagad ng sikat na sekta at ang sinaunang martial arts sect ay lahat ay may daan-daan, ngunit mahirap talunin ang bilang ng isang kamay na matagumpay na maaaring tumayo. Kabanata 0670 ang puwersa sa likod. 0670. Hindi mahirap pumili ng daan-daang kabataang talento na may likas na kaharian bago ang edad na 25, kaya naniniwala si Ye Fan. Ngunit si Ye Fan ay nag-alinlangan din, kung gayon Mr. Chu, ang bagay na ito ay napakalihim, hindi mahalaga kung sabihin mo sa akin. Haha, although bawal mag-spread si Yinlong, pero kung talagang gusto niyang sabihin, walang maniwala. Kasi walang information. Pwede namang i-check. At saka, Ye Fan, hindi ka ba hindi mapaghihiwalay sa iyong relasyon sa military advisor? Sa relasyon mo ng Dragon Soul, gusto kong sabihin sa iyo na okay lang. Sabi ni Chu Taikang. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ito ay dahil sa liwanag ni Xi Lin Yuan, kaya, dapat maraming tao sa iyong pamilyang Chu ang sasali sa pagpili. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakagandang bagay. Napabuntong hininga si Chu Taikang, hindi naman, bagamat ang mapili ay isang malaking karangalan para sa pamilya, at maaari rin itong magdala ng malaking benepisyo sa pamilya. Gayunpaman, upang sumali sa Yinlong, kailangan mong putulin ang pakikipag-ugnayan sa pamilya, at maraming mga dragon bilang pangkalahatang ahente ng kaluluwa, nangangahulugan ito na nagsisilbi lamang sila sa bansa sa buhay na ito, nananatiling hindi nagpapakilala, at nagpapatuloy lamang sa martial arts. Kaya naman, maraming mga bata ang ayaw talikuran ang mabulaklak na mundong ito, kahit na mayroon silang magandang talento, hindi sila handang tumakbo sa halalan. Kung gayon, ilan sa inyo ang sasali sa pagpili? Tanong ni Ye Fan. Ngumiti si Chu Taikang at gumawa ng kilos. 10 tao. Labis na nagulat si Ye Fan. Naisip niya nakakaunti lamang ang mga tao sa pamilya Chu, at mayroon pang 10 tao na wala pang 25 taong gulang ang ipinanganak at handang mapili. Sa 10 tao, 4 ay mula sa aming pamilya Chu, at 6 ay mula sa Shenwu sect, ngunit dahil kami ay isang alyansa, pinapunta namin sila ng magkasama, sabi ni Chu Taikang. Nang marinig ito ni Ye Fan, sa wakas ay naintindihan na niya. Ito ay isang makatwirang kalkulasyon. Nakita rin niya sina Liu Bingjun at Chen Liangyu ng Shenwu sect. Talagang makapangyarihan ang sekta na ito. Ye Fan, sinabi ng kapatid ko na kasama ka, masisiguro namin na mahihiya ang pamilya Chu namin, at may mahalal muli sa Hidden Dragon pagkalipas ng 30 taon. Kaya kung ipasumpa sa iyo ang aking kapatid, lahat kami ay umaasa sa iyo, sabi ni Chu Yunsheng na may tunay ng ngiti. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at umiyak. Kung tungkol sa mga salita ni Chu Yunyao na napakalaki, okay na hilingin sa kanya na pumunta sa kompetisyon, ngunit iyon lang. Kung gusto niyang turuan ng isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Chu, hindi alam ng mga lalaking iyon kung ano ang kanilang lakas. Paano ito magagawa? Hey!
Do your best. Do your best. Naramdaman ni Ye Fan na niloloko siya ng isang babae, at tinatayang matagal na siyang gustong arestuhin ni Chu Yunyao. Eto na. Ay! Sinabi ni Chu Taikang, hindi pa huli ang lahat, aayusin ko ang 10 kabataang iyon na pumunta at makipagkita sa iyo sa lalong madaling panahon. May higit sa 2 buwan bago ang pagpili, at araw-araw ay dapat na magmadali. Si Ye Fan ay halos humigop ng tiyan nang hindi pumulandet, ano? Mahigit 2 buwan na lang ang natitira. Oo, ang kompetisyon ay magsisimula sa kalagitnaan ng Abril, at para din sa mga kabataang ito na magsimula sa paglalakbay pagkatapos sambahin ang kanilang mga ninuno. Sinabi ni Chu Taikang, alam ko na ang oras ay medyo maikli, ngunit ang bawat pamilya ay walang gaanong oras upang maghanda. Dahil hindi madaling pumili ng mga likas na mandirigma na wala pang 25 taong gulang, lalo pat magkaroon ng kakayahang lumaban ang mga batang ito sa layaw. Sa makatuwid, ang huling yugto ng pagsasanay sa sprint ay napakahalaga, at sana ay matulungan mo, Ye Fan, ang aming pamilyang Chu. Hindi nakaimik si Ye Fan, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag. Sino ang nagpayag sa kanya kay Chu Yunyao? Pagkatapos umalis sa Four Seas Palace, dumating sina Ye Fan at Chu Yunyao sa isang courtyard kung saan siya nakatira. Sa Bluestone Table, ang mga katulong ay nagdala ng tsaa at mga cake. Tiningnan ni Ye Fan ang napakasarap na pagkain at hindi napigil ang kumain, isang piraso ng munggo na cake sa kanyang kaliwang kamay at isang pinya sa kanyang kanan. Hindi naman masama, masarap ang lasa kapag gawa ito ng kamay. Magaling ang pastry chef ng pamilya Chu mo, sabi ni Ye Fan. Chu Yunyao. Gayunpaman, ay walang gana. Mukhang hindi ka talaga kinakabahan. Anong kinakabahan ka? Xiao Yao Yao, bakit ka nakasimangot, dinadala mo lang ang isang grupo ng mga binata at malalaking babae sa kompetisyon, hindi ito big deal. Sabi ni Ye Fan. Matigas na sinabi ni Chu Yunyao, dapat mong malaman na ako ang tumataya sa iyo. Ang nakakahiyang record na hindi nasira ng pamilya Chu namin sa loob ng 30 taon ay palaging sakit sa puso ng matanda. Kung irerekomende ko kayo at matagumpay na magtagumpay, sa kompetisyon sa pagitan namin ni Chu Yunsheng, mayroon akong ganap na kalamangan, at ito rin ay isang malaking kontribusyon na nagawa ko para sa pamilya. Ayos lang, sige, kinuha ni Ye Fan ang isang piraso ng Osmondas cake at pinalamanan ito sa Chu Yunyao, kumain ka, huwag mong sabihin na walang silbi, alam ko, lumapit ka sa akin, dapat para sa iyo na makipagkumpetensya para sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Dahil ipinangako kung uupo ka sa posisyon ng padre de pamilya, natural, ang mga mandirigma ng pamilya Chu mo ang pipiliin, at mayroon pa rin akong kredito para dito. Chu Yunyao. Gulat na sabi, hindi mo pa nakikita ang mga batang pinili ng aming pamilya, at hindi mo alam ang sitwasyon ng ibang pamilya at sekta. Paano mo malalaman na tiyak na magtatagumpay ka? Matapos ang isang buntong hininga, sinabi niya, kung wala kang ganitong kumpiyansa, hindi ka ba matatalo sa panimulang linya bago mo simulan ang kompetisyon? At saka, curious ako, anong klaseng pag-iral itong nakatagong dragon, sa likod ng kaluluwa ng dragon, dapat may puwersang kumokontrol dito. Hindi ka nagsasalita ng walang kaparirikan, hindi ba maraming mga pinuno sa likod ng Dragon Soul? Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata at sinabi. Ngumiti si Ye Fangxi at sinabi, Xiao Yao Yao, hindi mo naiintindihan. Ang tunay na pagtitiwala sa likod ng Dragon Soul ay tiyak na hindi ang pinuno. Bakit? Tanong ni Chu Yunyao. Sa tingin mo, ngayon ay payapa na ang mundo, mayroon ng mga sandatang nuclear ang Zia, at anumang chismis tungkol sa digmaan ay kalokohan lamang. Kung hindi ka lalaban, ikaw bakit gusto mo ng maraming sinaunang mandirigma? Kung hindi ka magsasanay ng sinaunang martial arts hanggang sa larangan ng pagpino ng katawan, sa katunayan, maaaring walang mahusay na sinanay na mga mandirigma sa larangan ng digmaan, at ito ay epektibong salubungin ang kaaway sa pamamagitan ng granizo ng mga bala. Si Ye Fan ay humigop ng tsaa at nagpatuloy, ang tulong ng sinaunang martial arts ay talagang limitado sa bansa, lalo na kapag sila ay umabot sa punong antas, ang mga sinaunang martial artist ay naging banta sa kanilang buhay. Kung titingnan mo ang mga bansa sa kanluran, hindi nila hinihikayat ang mga tao na magsanay ng paglilinang, dahil ito ay talagang isang kadahilanan ng kawalang tatag ng lipunan. Gayunpaman, ang Zia Kingdom ay ganap na naiiba. Hindi lamang pinangangalagaan ng Estado ang mga pangunahing sekta, ngunit handa rin itong hikayatin ang mga pangunahing sekta na magbigay ng mahuhusay na batang mandirigma na sumali sa Hidden Dragon. Sa pagkakaalam ko, ang mga kasalukuyang pinuno ay hindi mga sikat na sekta galing sa pamilya, ang sikat na pamilya ay banta sa kanilang kapangyarihan, at sinusuportahan pa rin nila ang mga sinaunang mandirigma ng sikat na pamilya. Sa tingin mo ba sila ay bobo? Tila may naintindihan si Chu Yunyao nang marinig niya ito, at sinabing, ibig mong sabihin. Hindi sa interes ng mga pinuno na suportahan ang sinaunang martial arts ng ganoon kalakas, kaya dapat may iba pang puwersa sa likod nito. Suportahan ang pag-unlad ng sinaunang martial arts. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.